So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 4, 2025, and our topic is all about what is the main goal of the Christian life. So our concept is all about God's creativity and image. So, from the beginning, God created humanity in His own image so that we may reflect His character, wisdom, and love. So, kahit nasira yung larawan na ito dahil sa kasalanan, is hindi ito tuluyang nawala. Dahil sa pamagitan ni Jesus Christ, ang larawan ng Diyos sa atin ay ibinabalik upang tayo ay mamuhay na kahawig niya sa isip, kilos, at puso. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 1, verse 26 to 28, ASND version. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Pamahalaan nila ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga hayop at buong daigdig. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalang niya silang lalaki at babae, pinagpalit sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo, punuin ninyo ang daigdig at pamahalaan ninyo ito. So ngayon nadako na tayo sa ating teachings. God's image in us includes first capacity to think morally and reasonably. So binigyan tayo ng Diyos ng isip para makilala ang tama at mali, kaya nating mag-isip, magdesisyon at pumili ayon sa katotohanan ng Diyos. Dahil ito ang dahilan kung bakit responsable tayo sa ating mga ginagawa. Second is capacity to love, adore, and take dominion. So, tayo po ay nilikha para magmahal sa Diyos at sa kapwa. May kakayahan din tayong mag-alaga at mamahala sa nilikha ng Diyos, hindi para abusuhin, kundi para ingatan. Dahil ang pamumuno natin ay dapat may pag-ibig at pananagutan. And lastly is capacity to build families, cultures, and nation. So, ibinigay ng Diyos sa tao ang kakayang bumuo ng pamilya at komunidad. Sa pamagitan nito is na ipapasa ang mga values, paniniwala at pananampalataya. So, ang layunin ng Diyos na makita ang kanyang karakter sa mga pamilya at lipunang ating binubuo. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is mind God's own business. Have a Christ-like mind. So, syempre, ayusin natin yung paraan ng pag-iisip ayon sa kaisipan ni Kristo. Sa halip na sarili lang ang isipin natin, unahin ang kalooban ng Diyos. Dapat sa araw-araw itanong natin sa ating mga sarili, ano ang magbibigay luwalhati sa Diyos. Second is mold your image into the image of Christ. So, syempre, hayaan nating baguhin tayo ng Diyos sa ating ugali at karakter. So, hindi naman po to instant, kundi araw-araw po na proseso ng pagsunod at pagpapakumbaba. So, sa gantong paraan, mas nagiging kahawig tayo ni Kristo. And last is multiply godly families, cultures, and nations. So, syempre, simulan sa sariling tahanan ang pamumuhay na maka-Diyos. So, ipakita natin sa salita at gawa ang pananampalataya kay Kristo. Kasi, sa ganitong paraan is naapektuhan ang komunidad at maging ang susunod na henerasyon. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what are your thoughts on the idea that Christ-likeness is the goal of Christian life. So, yung pagiging kawangis ni Kristo ang tunay na layunin ng buhay Kristyano. So, dahil dito, natin lubos na natutupad ang dahilan ng ating pagkakakalang. Kapag si Kristo ang modelo ng ating buhay, mas nagiging malinaw ang ating mga desisyon, relasyon at direksyon. So, natutunan ko na ito ang tagumpay sa buhay Kristyano ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kung gaano tayo naging katulad ni Kristo araw-araw na pamuhay. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil nilikha mo kami ayon sa iyong larawan. Tulungan mo po kaming maging mabuhay na hawig ni Kristo sa aming isip, salita at gawa. Lord God, baguhin mo po kami araw-araw upang ang aming buhay ay magbigay global hati sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.